Hindi ko na nakita si Jeremy simula noon. Na-busy na siya sa kumpanya niya at ako naman, ay inaasikaso na ang resume for practicum. Mabilis lumipas ang araw at oras. Second sem na kami, konting kibot na lang, graduate na ako. I am with Nathan, at sinasamahan niya ako papunta sa kumpanya ni Jeremy. Nate, ayos lang naman kung hindi ka na sumama pa. No, it's fine, really, aniya at ngumiti sa akin. Kasalanan nito ni Ivana eh. Nagpasama kasi ako sa kanya sa pagpunta dito but hindi ko inaasahan na si Nathan pala ang uutusan niyang magsama sa akin sa lakad ko. Tanda ko pa ang sabi niya kanina, Caroline, sorry, nagka-LBM ako eh. Si Nathan na lang ang papuntahin ko dyan. Iyan ang eksaktong sinabi niya. Napabuntong hininga ako habang papasok kami sa building kung nasaan si Jeremy ngayon. Kailan ka pala luluwas ng Cebu? Tanong ko kay Nathan. Maybe next week. Tumungo ako. Lumapit kami sa front desk to ask the assigned employee kung saan ang office ni Jeremy. May I know your query with Mr. Anderson, ma'am? Can you tell him my name? Caroline de la Vega. His mom sent me here. Tumungo siya at may tinawagan sa telepono. Yes ma'am, her name. Caroline de la Vega, alright. Noted ma'am, matapos, lumingon siya sa akin. Wait a minute Miss de la Vega. Bababa na po ang secretary ni Sir Jeremy. Tumungo ako at umupo muna kami ni Nathan sa couch. Malapit ka na palang aalis para sa training mo. Good luck, sabi ko. Ngumiti siya. Salamat. Will you be fine here? Pwede ka naman doon kina Kelsey mag-OJT, hindi ba? Sabi niya. Ngumiti ako. Ayos lang ako. Si attorney rin naman kasi ang nagsabi na dito na ako, dahil malaking factor ang job experience ko dito matapos kong makagraduate. Tumungo siya at naintindihan ang gusto kong ipunto. A company like this really matters dahil hindi sila basta-basta kumukuha ng mga practicumers dito. Malaki at kilala ang kumpanyang ito, so, it'll help my credentials in the future. Are you Miss de la Vega? A strict lady approached me at tinignan ako mula ulo hanggang paa. I was told na ikaw lang ang applicant, so I assume that your companion should leave, since he has no business in here. Nahihiya akong tumingin kay Nathan. Indirect siyang pinapalayas. Maunan ako, ang sabi niya. Follow me, strict ang sabi noong babae kaya wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya matapos kong tumungo kay Nathan. Sa elevator pa lang, rinig ko na ang nakakabinging katahimikan sa pagitan namin. Nakaka-intimida ang aura niya. Mr. Carlos Jeremiah Anderson requested to put you in his office, so that way, madali lang siya makipag-coordinate sa iyo regarding paperworks. Nakagat ko ang labi ko at tumungo sa kanya. Call me Miss Miranda and as your senior, hindi ko gusto ang lutang, mabagal at bobo. Kung naroon ka sa tatlo, I suggest, mag-quit ka na lang. Ang strikta niya, napalunok ako nang wala sa oras. Attorney Mildred expected something big from me. I don't want to disappoint her. Noted po lahat Miss Miranda, ang sabi ko. I don't like the way you dress. I suggest bukas, huwag kang mag-pencil skirt, masyadong nakakatipid sa lakad. Hindi ka uupo lang buong araw. Avoid using high heels pero kung gusto mong manakit ang paa mo then go. Then wear at least light makeup. Hindi naman siguro nakakasama iyon. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Parang gusto ko na lang mag-back out. Opo Miss Miranda, this way, ang sabi niya. Nasa unahan ko siya at nakasunod ako. Malalaki ang hakbang ko para lang maabutin siya. Hindi naman siya nagmamadali pero sa lakad niya, 2 hakbang ko na bawat isa sa kanya. I can feel the stares from other employees. Nahihiya ako at nako-conscious sa itsura ko. Don't look down. You look pathetic. Chin up and walk straight. Remember, hindi ka utility employee dito. Secretary ka ng boss so at least have some confidence. Kasama ka pa naman sa pagharap sa board of directors, investors, and clients. Yes po Miss Miranda. Inisip ko lahat ng mga sinabi niya. Can you walk normally? Para kang hinahabol ng criminal. Nakagat ko ng mariin ang pang-ibabang labi ko. Naiiyak ako. Hindi naman niya ako sinisigawan pero nasisindik ako sa aura niya. Hinarap niya ako at gamit ang mata niyang singkit,
Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Tomorrow, fix your hair. Bun it or itali mo. Dahan-dahan akong tumungo sa kasya, tumalikod at pumasok sa opisina ni Jeremy. Pagkapasok pa lang namin, nadatnan ko si Jeremy na busy sa paperworks. May suot siyang eyeglasses at focus sa pagbabasa. Sir Jeremy, she's here. Doon lang nagangat ng tingin sa akin si Jeremy. Sa mga mata niya, alam na niyang pupunta ako. Hindi na siya nagulat makita ako. Miss De La Vega, you can put your things here. Ang sabi ni Miss Miranda sa akin habang itiuturo ang bakanting lamesa sa harapan ni Jeremy. Agad kong nilagay ang gamit ko doon. Mostly, ako pa rin ang sasama kay Sir Jeremy sa mga meeting niya at gawin ang ibang mga bagay bilang secretary niya. So all you have to do, get him his coffee, his foods, and some paperworks. Tumungo ako. Tumingin ako kay Jeremy at nakita siyang nakatingin sa akin na agad niyang iniwas. Para bang iniiwasan niyang makita ko siyang nakatingin din sa akin. May kinuha si Miss Miranda sa table niya at halos lumuwa ang mata ko nang makita ang patong-patong na mga papel sa mesa ko. You first task, organize these papers. Ayos mo kung alin dyan ang para sa iba't ibang department. Please make sure na naka-organize rin ang mga dates. Panipi. Tumingin ulit ako kay Jeremy at naabutan siyang nasa binabasa niya nakatingin ngunit may ngiti sa labi. Pakiramdam ko ay ako ang pinagtatawanan niya. Sinimulan ko ng tribawin ang mga pinapatrabaho sa akin ni Miss Miranda. Dapat unang araw ay magpasikat na ako. Miranda, napatigil ako sa pag-arrange nang marinig ko ang boses ni Jeremy. Matagal na rin kaming huli nag-usap. Yes, Sir Jeremy. Pwede ka bang lumabas at dalhan ako ng pagkain? Nagugutom na ako. Noted Sir Jeremy, sabi ni Miss Miranda at agad na tumayo saka lumabas ng opisina nang walang paabi. Hindi ako nag-abala na tignan si Jeremy dahil pakiramdam ko, ay nasa akin ngayon ang atensyon niya. Alam ko ring palapit siya sa direksyon ko at bago pa ako magangat ng paningin sa kanya, lobby na niya ang sumalubong sa akin. Nanlaki ang mata ko nang maglapat ang lobby naming dalawa. You blocked me. Iyon ang sabi niya matapos maghiwalay ang labi namin. Pinagsingkitan niya ako ng mata. Ano bang ginagawa mo, Jeremy? Nag-iwas ako ng tingin. Hindi ko inaasahan na hahalikan niya ako bigla. I find you hot while working, darling. Nakagat ko nang mariin ang labi ko. I told myself already. Iwasan ang anak ni attorney. Pero paano ko gagawin gayong secretary niya ako? Paano ko gagawin gayong, nasa harapan ko pa lang siya ay hindi na ako mapalagay? Jeremy, ano ba? Namumula kong sabi. Anong ano ba? I'm working, nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Mas mariin kumpara kanina. Then, tinaasan niya ako ng kilay. Sumimangot ako. Bakit ka ba nang hahalik bigla? Because I want ta. Napaawang ang labi ko. Tumingin ako sa table niya at nakitang marami pa siyang kailangang tapusin doon. Pinaalis mo lang ba si Miss Miranda para guluhin ako? Correction, para halikan. Agad na uminit ang pisngi ko sa walang preno niyang sabi. Jeremy, what? Nagtatrabaho ako, can't you see it? Dumungaw siya sa mga papeles ko. Aren't you gonna say sorry? Tanong niya sabay taas ng kilay. Sorry saan? For ignoring me. Sinaman niya ako ng tingin. Bakit naman ako magsusorry? Mahinang tanong ko sabay yuko. We don't have a relationship. Napaawang ang labi niya. Kinupkup ka ni mama, ang sabi niya, nang hahaman ang mata. Ako naman ang napatitig sa kanya. Kami ni attorney, meron kaming relasyon. Tayo, wala, unless tanggapin ko ang adoption na sinasabi ng mama mo. Nagdilim ang mata niya. Don't even try, ang sabi niya. Out of nowhere nagkaroon ako ng tapang para harapin siya. Hindi naman kasi pwedeng magtatapang-tapangan siya. At bakit hindi? The offer is good. Being a daughter of attorney Mildred will open a door for me in the future. Sagot ko. Natigilan siya at bahagyang umangat ang sulok ng lobby. Kinabahan tuloy ako. Mas maganda naman ang opportunity kung maging asawa ka ng isang Anderson. Aniya sabay ngisi. Ang puso ko, heto, nababaliw na. Jeremy, alis, sumimangot ako para malaman niya na hindi na ako natutuwa. Kumaibot ang labi niya. Hindi yumepekto. Patukoy niya sa banat niya sa akin kanina.
Kung alam lang niya gaano kalakas ang tibok ng puso ko ngayon dahil sa kanya. Bakit ka ba ganyan? Anong ganyan? Ian, bakit ka ganyan? Bakit ka nandito sa harapan ko? Hindi ba engaged ka na? Tinaasan niya ako ng kilay. Umusag siya paarap kaya napasandal ako sa upuan. Itinuko niya ang kamay niya sa magkabilang gilid ko. Na-corner ako. Nakatitig ako ngayon sa mga mata niyang nakatitig sa akin. Hindi ako engaged, aniya at inilapit ang labi sa akin sa isang mabilis na galaw. Wala akong fiancé, hinalikan niya uli ako. So I don't know what you're talking about, pagtatapos niya. Alam kong dapat akong magalit sa kanya ngayon but damn. Hindi. Alam kong kitang-kita niya gaano kapula ang mukha ko. Alam kong alam niya kung gaano kabilas ang paghahabol ko ng hininga ngayon. By now, alam kong alam niya na mabilis ang tibok ng puso ko. It's all over the internet. May fiancé na siya but if he says na wala, then I believe him. Siya ang paniniwalaan ko kahit pakitaan nila ako ng ebidensya na engaged na nga siya. Ganito na ako kabaliw sa kanya ngayon. Hindi ko alam if this is infatuation or more than that. Sabay na tayong mag-out mamaya, bulong niya. Wala akong nagawa kundi ang tumango. Bumalik siya sa table niya at mabuti naman dahil baka hindi ko pa matapos ang ipapagawa ni Miss Miranda. Hindi rin nagtagal, bumalik si Miss Miranda at alam kong nakatingin siya sa amin ni Jeremy ngayon. Mabilis natapos ang oras at hindi ko namalayan na gabi na. Malapit na ang out ko. Tumingin ako sa orasan at saka nagunat ng kamay. Natapos ko na rin ang ipinapagawa ni Miss Miranda sa akin. Miss de la Vega, pwede ka nang umuwi. Ang sabi ni Miss Miranda. Nakita kong napatingin si Jeremy sa gawi ko. Opo Miss Miranda. Sabi ko. Tapos ko na po pala lahat ng pinapagawa niyo. Tinignan niya ang mga papel sa mesa ko at bahagyang tumango. Alis na po ako, tumingin muli ako kay Jeremy na nakadungaw na ngayon sa cellphone niya. Saktong pagkalabas ko ng opisina ni Jeremy ay nakita ko siyang nag-text. You rent a boarding house, right? Kumunot ang noo ko. Ako, paano mo nalaman? CJ, I am Carlos Jeremiah Anderson. Kinunutin ko ng todo ang reply niya. Anong connect ng pangalan niya sa tanong ko? Ako, oo, bakit? CJ, out ko after an hour. Wait for me. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Sabay ba kaming uuwi? Nathan, you out. Dinner tayo. Nag-reply ako sa kanilang dalawa. Pumunta muna ako ng Ketkal para doon na hintayin si Nathan at Jeremy. Gusto kong ilibre si Nathan dahil sa pagsama sa akin kanina. Hindi rin naman siya nagtagal dahil mamaya lang din, nakarating na siya. Hey, how's work? Ayos naman. Nakakapagod but ayos lang. Akala ko orient ka pa. Pinatrabaho ka na pala agad, sabi niya. Akala ko rin. Kakasubmit ko lang kanina sa email ng resume pero siguro pasok agad dahil si Jeremy ang boss. Kumain na tayo, sabi ko at dumiretso kami sa prawn house. Salamat pala sa pagsama sa akin kanina Natatakot kasi akong pumunta at baka maligaw ako. Natawa siya sa turan ko. Ayos lang, pero impossible namang maligaw ka. May GPS naman. Kinakabahan lang talaga akong harapin si Jeremy. Pakiramdam ko ay hindi ko kakayanin na harapin siya mag-isa, mali pala ako. Nag-order lang kami ng rice and seafoods. Ako na magbabayad. Libre ko na, ngumiti siya at tumango. Anong ginagawa mo sa work kanina? Tanong ni Nathan habang nagsimulang kumain. Paperworks, tipid na sagod ko. Nathan, napatingin ako sa gilid at nakita ang babaeng sikat sa school namin na taga-nursing department. Siya rin yung nakita ko na kasama ni Nathan nung makita niya kami ni Jeremy sa Ayala dati. Naka-nurse attire siya ngayon. Sa tingin ko ay galing siyang hospital. Daphne, napatayo si Nathan at agad na nilapitan si Daphne na nakatingin sa akin. Who is she? You're courting me yet you're dating somebody else. Mahinahon niyang sabi na para bang hindi siya galit, gulat, o ano. Tumayo ako at bahagyang yumuko sa kanya. I don't want any cat fights here. But I respect her feelings because it's valid. Though, I am disappointed with Nathan. I'm sorry miss. Magkaibigan lang kami ni Nathan. Pinsan siya ni Ivana which is my friend and I owe him a favor. Dahil sa pabor na pinasa ni Ivana sa kanya for me. Don't worry.
hindi ako magtatagal, cause I still have a date, sabi ko. Nanlaki ang mata ni Nathan sa sinabi ko. Are you saying that to save your face? Ang tanong ni Daphne. No, she's not. May date naman talaga kami. Umalangaw-ngaw ang isang boses sa likuran. Alam kong si Jeremy yun, pero nagugulat pa rin ako sa presensya niya at hindi alam paano siya tignan. You're liar, he replied bago pa nakarating si Nathan. Ako, magkikita muna kami ni Nathan. I'll treat him a dinner dahil hinatid niya ako sa opisina mo kanina. CJ, saan? Ako, Ketkal. CJ, better behave, mag-date tayo mamaya. Leon ang palitan namin ng messages kanina. Naramdaman ko ang halik niya sa ulo ko. Aalis na kami, sabi niya kina Nathan na igting ang panga na nakatitig sa kanya. I know he warned me about Jeremy. Pero anong magagawa ko kung masaya ako kay Jeremy? Inakbayan ako ni Jeremy habang palabas kami ng prawn house. Tumingin pa ako kina Nathan at nakitang kinakausap siya noong Daphne, habang siya ay nakatitig sa akin. The dude likes you. Napatingin ako kay Jeremy nang sabihin niya iyon. Madilim ang mukha niya at hindi makitaan ng kahit na anong emotion. Lumakas ang tibok ng puso ko. Nagseselos ba siya? Hindi ko maiwasang mapangiti. Where's your car? Tanong ko. Hindi siya sumagot at dinala niya ako sa sasakyan kung saan nakapark ang sasakyan niya. Pagkapasok pa lang namin, agad na niya akong siniil ng halik. Napapikit ako at ginantihan ng halik ang mga labi niyang mapanghanap. Nagulat si Jeremy sa ginawa ko. Pero hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Nung mawala siya sa bahay, akala ko ay mawawala ang feelings ko sa kanya, nagkamali ako. Mas lalo ko lang hinahanap ang presensya niya. Jeremy knew very well how to take my breath away. Napuno ng hilinghing ang kotse niya at hindi niya ako tinigilan hanggang sa hindi ako makatapos. Hingal na hingal ako nang balikan niya ang labi ko. You tired? He asked. I nodded. Sa bahay ka na matulog. I have my own house near in the galaxy, aniya at pinaandar na ang sasakyan paalis ng Ketkal. Pagkarating namin, ramdam na ramdam ko ang pagkabasa ng underwear ko. Naiilang akong bumaba at mukhang napansin iyon ni Jeremy. What's wrong? Nakagat ko ang labi ko at umiling pero hindi siya kumbinsido. What's wrong? Basa ang panty ko, Jeremy. Namumula kong sabi. Nakita ko siyang natigilan. Pero hayaan na, you're not comfortable. Tanong niya. Medyo, sagot ko. Tumungo siya at lumapit sa akin. Anong ginagawa mo? Aalisin natin ang underwear mo. Sabi niya at agad na itinaas ang pencil skirt ko. Wala na akong nagawa nang hilahin niya ang underwear ko pababa, at nakita kong tinignan niya iyon. Kita ko pa ang ebidensya ng nangyari kanina. Nilagay niya iyon sa bulsa niya, at grabe ang hiya ko na nararamdaman ko ngayon. Hey, look at me. Utos niya. Please. Puno ng lamang na pagkakasabi niya at nakita ko ang kasiyahan doon. You're so red. Nahihiya ka ba? Tumungo ako. He chuckled. You just made Mata crave you more. Jeremy naman. What? Natatawa niyang sabi. Thank you, darling. Thank you for letting Mita do that, liar. Madamdamin niyang sabi. Napatitig ako sa mukha niya. Should I pleasure you too? I see the bulk in his pants. I know he's hard. Umiling siya. Soon. For now, iyon na muna. You need to rest at marami kang ginagawa kanina, sabi niya na mas lalong nagpatibok ng malakas sa puso ko. Anong niluto mo? Tanong ko matapos kong makapagbihis ng damit. Pinahiram niya ako ng damit niya at boxer na hindi pa nasusuot. Akala ko ba mag-date tayo? Tinaasan ko siya ng kilay. You want to date me? Ngunguso ako. Hindi ba pwede? Pinagsingkitan niya ako ng mata. Hindi ka natatakot. Humilig ako sa mesa at tumitig sa kanya. May dapat ba akong katakutin? Tumaas ang sulok ng labi niya at nilagay sa plato ang pasta na niluluto niya. Gutom na ako. Hindi ako nakakain ng maayos kanina. The last time, you were so afraid dahil ayaw mong malaman ni Mama. Hindi ako sumagot. Pareho pa rin naman ngayon ang stand ko. Ayaw kong malaman ni attorney ang tungkol sa amin ni Jeremy. And now, hindi ka makapagsalita. Nang hahaman na aniya, pinipigilan ko wag matawa. Lamabi ako nang makita ang kislap sa mga mata niya. My cloth looks good on you, aniya at nilapit sa akin ang pasta.
Tinaasan ko siya ng kilay. Bakit kaya ang dibdib ko sa damit niya? Umupo siya sa harapan ko at nakangiti siya habang pinapanood akong kainin ang niluto niya. Masarap, sabi ko habang ninanamnam ang lasa ng pasta. Give me your key, pupunta ako sa boarding house mo para makuha ang mga gamit mo mamaya. Natigilan ako at napatingin sa kanya. Ha, balak mo akong patulugin dito. Bakit? Is there something wrong? Pinagsingkitan niya ako ng mata. E paano ang boarding house ko? Hindi naman sayo ang boarding house, so I don't see any problem with that. Sinimangutan ko siya na ikinatawa niya. Pag ako yumaman, bibili ako ng maraming boarding house. Really? Talaga? Ang yabang talaga nitong Jeremy na ito. Then you should marry me. Yayaman ka agad, napaubo ako nang wala sa oras sa sinabi niya, at natatawa niya akong dinaluhan habang hinihimas ang likuran ko. Jeremy, hindi ko na napigil ang magtaas ng boses sa mukha niyang tuwang-tuwa. What? That's not a good joke. Imbes na sa harapan ko siya kanina, umupo na siya sa gilid ko at sumimsam ng tubig. I'm not joking though, nakagat ko ng mariin ang labi ko. You're blushing baby? Aniya sabay turo sa pisngi ko, at mas lalo akong namula sa tinawag niya sa akin. Kung ano-anong endearment ang naririnig ko sa kanya. Minsan itong si Jeremy, nakakainis. Pero mas nakakainis ang sarili ko dahil kinikilig naman ako. Kinabukasan, habang papasok ako ng opisina, nakita ko ang mga empleyado sa labas ng opisina ni Jeremy. Ano pong meron? Chismis ko. Galit si Sir Jeremy. Sabi noong babaeng kulot na ang pangalan sa ID ay Jewel. Nakagat ko ang pangibabang lobby ko. Pinaggigigitan niya kasi kanina na sabay na kaming bumaba ng sasakyan pero nagpababa ako sa Robinson, dahil ayaw kong makita kami ng sinumang empleyado. Ayaw kong ma-issue kami at baka mas lalong impossible sa akin ang makasama siya. Study anti pa ako at hindi pa naman talaga ako nagtatrabaho dito. Practicum lang ito, kaya masama ang loob niya. Parang kagabi lang kasi malakas ang loob ko na lumabas kami para mag-date, pero nitong umaga, heto't parang babaliktad ang sikmura ko sa kaisipang mahuhuli kaming magkasama. Hindi ba ikaw yung nag-OJT dito? Huwag ka na muna pumasok. Nandyan kasi si chairman. Nanlaki ang mata ko nang banggitin niya ang salitang chairman. Narito ang papa ni Jeremy. May one ka na namin, sabi nila at umalis para bumalik sa pwesto nila. Naghintay ako sandali sa labas. Pagbukas ng pintuan, namataan ko si Jeremy, nakayuko sa unahan ng papa niya na siyang nakatalikod sa gawi ko, at kita ko kung paano siya sampelan nito. Napasinghap ako, nawala lang sila sa harapan ko ng tabunan ni Miss Miranda ang paningin ko kay Jeremy. Anong klase kang anak? Hindi mo sinipot ang dinner date niyo ni Matilda kagabi. Iyon ang narinig ko matapos isara ni Miss Miranda ang pintuan. Kanina ka pa. Tumango ako, hindi nakapagsalita. Umuwi ka na muna, ako nang bahala sa DTR mo. Ang sabi niya, tumango ako at nag-aalalang tumingin sa opisina kung nasaan si Jeremy at pinapagalitan. Nakauwi na ako sa boarding house ko at nakatingin sa cellphone ko. 2 oras na mula nang makauwi ako. Gusto kong makausap si Jeremy pero natatakot akong tawagan siya. Dahil ba sa akin kaya hindi siya nakapunta sa date na sinasabi ng papa niya? Totoo nga sigurong engaged na siya pero ganoon pa man, hindi nagbago ang paningin ko sa kanya. Gusto ko pa rin siya. Sobrang gustong gusto. Nang hindi na ako nakatiis, tinext ko siya. Are you okay? Naghintay ako ng reply niya pero wala akong natanggap. Lumipas ang 1 oras hanggang sa Gumabi na lang. Hindi ko matiis na hindi siya makausap ngayong araw kaya lumabas ako ng boarding house. Nagpara ako ng taxi at nagpahatid malapit sa Galaxy kung nasaan ang bahay ni Jeremy. Pababa pa lang ako ng sasakyan, nang makita ko si Jeremy kakalabas lang ng bahay niya, at nasa likuran niya ang isang babae na alam kong si Matilda. Paakay sila sa sasakyan niya at hindi ko na naabutan. Naku ma'am, umalis po ang pinuntahan niyo. Sasakay po ba kayo pabalik? Tanong ni taxi driver. Ngumiti ako at umiling. Salamat po kuya. Hindi na po, sabi ko sa kanya. Tumango siya at umalis. Ang isipan ko ay lumilipad na ngayon kung bakit kaya sila magkasama. Anong ginagawa ng babae na yun sa bahay niya? Sumasakit ang dibdib ko. Yumuko ako para hintayin si Jeremy na makauwi. Pero habang tumatagal, mas lalo akong hindi mapakali. Kumukulog na at nagbabadyang umulan.
Kung hindi pa darating si Jeremy at maabyutin ako ng ulan sa labas ng bahay niya, ay paniguradong mababasa ako. Unti-unti nang tumulo ang luha sa pisngi ko. Kung narito ang totoong mama ko at makita niya ako, paniguradong mag-aalala yon. Binalaan niya na ako na huwag ma-attach sa isang tao nang hindi ko sigurado kung hindi ba ako sasaktan. Minsan na itong nangyari sa akin noon. And now, nangyayari ulit. Because right now, I am sure that I love attorney's son. At hindi na ito simpleng infatuation na lamang. Jeremy, nasaan ka na? Hindi ko alam kung narinig ba ng langit ang mga lihim na panalangin ko dahil namataan ko ang sasakyan ni Jeremy. Hindi pa siya nakalapit sa bahay niya. Huminto ito sa unahan at alam kong nakita niya ako dahil nakatapat sa akin ang ilaw ng sasakyan niya. Isang malakas na kalampag ang narinig ko nang malakas niyang isinara ang pintuan ng sasakyan niya. Caroline, sa kauna-unang pagkakataon, narinig ko siya na tinawag ako sa pangalan ko. Ngumiti ako kahit na ang lamig na ng katawan ko. Malalaki ang mga hakbang niya palapit sa gawi ko, at hindi ko na namalayan na nasa bisig na pala niya ako at yakap. God damn it, ano bang ginagawa mo sa labas? Baliw na yata ako, kahit pa siguro nagmumura siya at galit sa akin ngayon, heto at masaya ako. Jeremy, ayos ka lang? Nangangatog ang labi na tanong ko. Hinarap niya ako sa kanya at nasalubong ko ang mga nag-aalala niyang mga mata. Puno iyon ng emosyon at kung hindi siguro ako parang tuyong gulay sa harapan niya, napag-alitan na niya ako. Let's go inside, sabi niya at inakay ako sa loob pero hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatayo. Caroline, tawag niya. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Nakita kita kanina, nandito iyong babae, siya si Matilda, nanlaki ang mata niya, mukhang hindi niya inaasahan ang sasabihin ko. Kanina ka pa dito, for real, are you out of your mind? Bakit hindi mo ko tinawagan? Paano kung napaano ka, papatayin mo ba ako sa pag-aalala? Galit na galit ang mata niya. Kumalma ang loob ko sa naging reaksyon niya. Kanina umiiyak ako, ngayon, pakiramdam ko ay ayos na ako. Ayos na ako. Inangat ko ang kamay ko at humawak ako sa jacket na suot niya. Sumunod ang paningin doon ni Jeremy. Are you engaged? Tanong ko na sa dibdib lang niya nakatingin. No, there is ang sagot niya. Ngumiti ako at saka pa nagangat ng tingin. Kinuha ni Jeremy ang kamay ko. Nakagat niya ang pang-ibabang labi niya. Your hands are so cold. Galit na galit ako sa'yo pero mas galit ako ngayon sa sarili ko. Hanggat hindi niya sinasabi na engaged siya, then hahayaan ko ang sarili ko na gustuhin siya. Ma, heto na naman po ako. May tao na naman akong nagugustuhan. Sana huwag kayong magalit. Hindi naman siya gaya ni Tito na iniwan tayo. Pumasok na tayo sa loob. Mahinahong sabi ko. Hindi siya nagsalita. Hinigit niya ako papunta sa kanya at dinala sa bisig niya. Isinubsob ko ang mukha ko sa dibdib ni Jeremy. Nanuot sa ilong ko ang amoy niya. Ang bango, I chuckled. Wag mo na ulit gagawin to. Ibibigay ko sa'yo yung spare key ng bahay ko. Don't scare me like this ever again, baby. Aniya, tumulo na ang luha sa mata ko at tumungo. I promise. Halos pabulong kong sabi. Masakit pa ba? Tanong ko habang nakahawak sa pisngi ni Jeremy. Umiling siya. Nakita mo kanina. Tumungo ako. I'm sorry. Paghingi ko ng paumanhin, dahil pakiramdam ko kasalanan ko lahat kung bakit siya nasample. Hindi mo naman kasalanan, ang sabi niya. Hindi ako sumagot. Guilty pa rin ako at alam kong malakas ang sampal na natamo niya kanina sa papa niya. Let's not talk about that old hag. So can you tell me about your life? Layong kayo ng mama niyo. Tinawag pa talaga niyang old hag ang papa niya. Kakaiba talaga ang talent nitong ni Jeremy. Wala namang ganap masyado sa buhay ko maliban sa scholar ako, at hindi ko nakilala ko ang papa ko. Really? Tanong niya. Tumungo ako. I haven't met papa even once. Mama remarried again na tinatawag kong Tito Bot na matay na siya. Why? Naalala ko nung grade 8 ako. Tanda ko pa kung paano ako iligtas ni Tito. Because he saved me. Ano, matulog na tayo. Ang sabi ko cause I'm not really comfortable talking about him. Tito Edgar is a father figure to me. Siya ang unang lalaki na attach ako. Naalala ko pa ang hirap na pinagdaanan ko noong namatay siya dahil sa akin.
Ito ang dahilan kung bakit sinabihan ako ng aking yumaong ina, na huwag magkagusto sa isang tao. Huwag ma-attach ng basta-basta sa isang tao. I listened ma, but may nagustuhan po ako ulit. Kung naririnig mo lang ako ma, sasabihin kong gustong gusto ko po ang anak ni attorney. Alam kong hindi na ito crush lang. Ano palang ginagawa ni Matilda dito? Tanong ko, rinig ko ang tibok ng puso niya. Sa sobrang lakas, napatingala na ako para tignan siya. Pinapante siya dito ni Daddy kanina. Gusto niyang i-date ko si Matilda pero ayaw ko. Hindi ako nagsalita, dahil baka hilingin ko lang sa kanya na patuloy niyang suwayin ng papa niya. At alam kong ang kahilingang iyon ay mas lalo lang maglalagay sa kanya sa kapahamakan. Do you have any plans after you graduate? Tanong niya. Noon, matapos kong mag-aral, pangarap kong mag-abroad eh. Ngayon, hindi ko na alam. Bakit mo na itanong? Just wanna ask. Ikaw, anong plano mo? Tanong ko sa kanya pabalik. Narinig ko siyang natawa. Hindi niya siguro inaasahan na tatanungin ko siya. I feel like I'm in a cage kay Dad. Gusto ko lang ng pamilya at mga anak. Napatingin ako sa kanya. There was no hint of joke in his face. He meant what he said. Umayos ako ng higa sa dibdib niya. Let's sleep, bulong ko. Alright, good night. Hinalikan niya ako sa ulo ko at pinaikit ko ang mata ko at hayaang tanggayan ng antok. Jeremy is looking at me like he wanted to make a family with me. That's my interpretation pero baka nag-assume lang ako. Kinabukasan, nakatingin ako kay Jeremy, namumula, habang siya ay nagpalakad-lakad sa sala na nakatapis lang ng tuwalya ang pang-ibaba. Basa pa ang buhok niya at hindi pa natutuyo ang tubig sa dibdib niya. Plano mo bang magganyan hanggang sa pagkain natin? Why? Does it bother you having me half naked? Hindi ako sumagot at sumimsam ng kape. Ang utak ko ay naglalakbay na sa kung saan. Hindi niya naman sinabi na ganito siya ka-hot. Tas isa pa, naglalakad siya, bumabakat ang ano niya. Mas lalo akong namula at nanginit. Sa kape siguro ito. Tama, sa kape nga. Lord, paano mo to ginawa? I heard him chuckle kaya bumaling ako sa kanya. Nakatitig pala siya sa akin habang nakasandal sa dingding. Pinagsingkitan ko siya ng mata at natawa siya sabay kagat sa labi niya. Damn, ganda. Mas lalo akong namula nang marinig ang komplemento na iyon sa labi niya habang nakatingin sa akin. Sumimsam ulit ako ng kape para maitago ang nakakahiyang pakiramdam na iyon. Bakit ba ganito makatitig si Jeremy? Ganda talaga. Napapikit ulit ako at sumimsam ulit ng kape na paubos na. Sana huwag pa maubos. Mawawalan ako ng pagkakaabalahan tuwing nahihiya ako sa compliment at tinginan ni Jeremy. Damn! Ang ganda, Jeremy. Hindi ko na napigilan na sigawan siya at nakita ko na lang siya na humalaklak habang nakatingin pa rin sa akin. Namumuro ka na. Sumimangot ako pero nahahawa ako sa mga ngiti na nakaplaster sa labi niya. Hindi ko alam kung galit ba ako, nahihiya o kinikilig. Nakakabaliw naman ito. What? Natawa ulit siya. Alam kong kasing pula na ako ng kamatis ngayon. Totoo naman talaga na maganda ka. Ang sabi niya sa akin. Hindi ko na kaya. Dahil ubos na ang kape ko, ginawa ko na lang pantikip ang dalawang palad ko sa mukha ko. Oh, don't hide your face darling, you're so cute. Natatawang sabi ni Jeremy at naramdaman ko na lang na yakap-yakap na niya ako ngayon. Nakakainis ka, sabi ko pero tumawa lang siya. Look at me, utos niya. Umiling ako. Please, baby. Nagsitayuan ang balahibo ko sa katawan dahil sa baby niya. Nahihiya at napipilitan akong humarap sa kanya at nakasalubong ang mga ngiti niya. Thank you. Saan? For the things you gave. Anong binigay ko? Napatitig ako sa mga mata niya and then suddenly it hits me. Siguro alam na niya sa ngayon, na nananatili ako sa tabi niya sa kabila ng balitang ikakasal na siya. Alam na niya siguro sa ngayon na willing akong manatili. What I have and him in common, we speak with our actions. Wala akong sinabi na gusto ko siya. Hindi niya sinabi na gusto niya ako. It's all about actions. Hindi okay pero I am happy and I'll settle for this for now. Dahil ang pagsasabi ng aming mga damdamin, ay masyadong maaga at mapanganib para sa paninindigan ng isa't isa. Hinawakan ko ang pisngi ni Jeremy nang tumingkayad ako para ilapat ang labi ko sa labi niya. Hindi siya gumalaw, hinayaan niya lang ako.
Thank you too for letting me to kiss you freely. Kinindatan ko siya at natatawa niyang ibinalik ang lobby niya sa lobby ko. Papunta na kami na opisina ngayon. Masama na naman ang timpla ng mukha niya dahil sa sinabi ko. Parang kanina lang, pati langgam lalanggaman sa amin, ngayon, para ng bagyo ang mukha niya. Hindi ka bababa ng Robinson. Sinasabi ko sa iyo Caroline. Napangiti ako. Second time na niyang tinawag ako sa pangalan ko. Bakit ka nakangiti? Dahil tinawag mo ang pangalan ko. Sabi ko at ngumiti pa ng malapad. Napaawang ang labi niya. Damn! I think I'm going crazy. Aniya at kinagat ang pang-ibabang labi habang ang leeg at tenga at ayon, namumula na. Sa Robinson lang Jeremy, mahinahon kong sabi, sumimangot siya. Sinaman niya ako ng tingin matapos niyang igilid ang sasakyan sa tabi ng Robinson. Bakit ba? Please. I don't want any conflict. Walang conflict. Jeremy, meron. Ang papa mo gusto kang ipakasal sa iba. Kaya I don't want him to know about US. Kumunat ang noo niya. Tumitig siya sa mata ko. Ngumiti ako para pagaanan ang mood niya. Sabi mo hindi mo fiancé si Matilda. Naniniwala ako sa'yo. If I see you together, hindi ko papansinin. If your father wanted you to date her, then go. Ano, gusto mo akong makipag-date sa iba? Napabuntong hininga ako. This is the reality of US. Ayaw niya pero iyon ang katotohanan niya. His father forces him to date a certain girl na hindi gusto. Or, maaari niyang magustuhan. I'm asking you to take care of yourself. Ayaw kong sampilan ka na naman ng papa mo dahil hindi mo din ate ang babaeng gusto niyang e-date mo, sabi ko. Natigilan siya at napatitig sa mga mata ko. Sige na, mauna ka na, sabi ko. Ngumiti pa akong muli bago umambang bumaba ng sasakyan pero bago ko pa magawa yun, hinublat ni Jeremy ang kamay ko kaya napalingon ako sa kanya muli. Bakit? Nanlaki ang mata ko nang halikan niya ako kaagad. Pero maya-maya pa, pinaikit ko ang mata ko at ginantihan siya ng halik. Ihahatid kita paakay ng taxi. Aniya nang maghiwalay ang labi namin dalawa. Ano, pwede namang jeep na lang. No. Taxi na, sabi niya at siya nga ang nagpara ng taxi para sa akin. See you in the office. Sabi ni Jeremy bago niya isara ang pintuan ng taxi. Nang makaalis kami, nawala ang ngiti sa lobby ko. Nakita ko ang text ni Attorney Mildred sa akin kanina. Attorney, hiha, how's Jeremy? I heard nagalit ang dad niya sa kanya. Kagat ko ang labi ko habang nagtitipa ng reply kay Attorney. Hi po Attorney, ayos lang po siya. Kinakain na naman ako ng guilt. Pakiramdam ko, mas lalong mahihirapan si Jeremy kung patuloy niyang susuwayin ang papa niya para lang sa akin. Pagdating ko sa office, binigyan agad ako ng trabaho ni Miss Miranda. Pero nagtataka ako dahil isang oras na ang tumagal, wala pang Jeremy. Iti-text ko na sana para tanungin siya bakit ang tagal niyang nakasunod. Nang bumukas ang pintuan ng office at pumasok si Jeremy, kasama ni Matilda. Nagtama ang paningin naming dalawa. Bumaba ang kamay ko sa kamay ni Matilda na nakapulupot sa kamay niya. Kasasabi ko lang, date niya si Matilda at ayos lang yun sa akin pero ang sakit pala. Nagbaba ako ng tingin at nag-focus sa pinapagawa ni Miss Miranda kahit papakiramdam ko ay naiiyak ako.